Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko mong batiin una sa lahat ng happy birthday si Sister Jean O. So hello sa iyo kapatid. Siya po yung nakasama natin tuwing gabi sa ating online discussion. So happy birthday po sa inyo. Now tutuloy po natin yung ating series about Warrior of Love. Yung Diyos po natin ay warrior pagdating sa pag-ibig. So, tingnan po natin yung mga talata sa Luke chapter 6 verse 27 to 31. Makikita natin dito yung katuruan ng Panginoong Jesucristo na inaatang niya sa ating balikat, talagang radikal, extreme, na kailangan nating sundin. Sabi po rito, but to you who are listening, kasama po tayo dyan sa nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. But to you who are listening, I say, love your enemies. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Sa papanong paraan? Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If anyone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. Sa Tagalog po mga kapatid, subalit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipinalangin ng mga nag-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Now, bago po natin talakayin itong mga verses na to, no? Unang-una, gusto ko lang sabihin, number 1, Christians must defend the weak. Hindi po itinuturo ng mga talata na ito na pag may nanakit sa anak mo, ibigay mo pa yung isa mong anak para saktan ulit, no? Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Tayo po mga Kristiyano, meron tayong moral obligation na depensahan, na ipaglaban, protektahan ang mga mahihina. Lalo na kung ikaw ay tatay, responsibilidad mo na depensa ng iyong asawa at ang iyong mga anak. Now, pag may pumasok sa iyong tahanan, this oras ng gabi, nakita mo, nakabonet, nakamaskara, may dalang baril, yung iba may dalang patalim, anong gagawin mo? Now, sabi ng ibang mga Kristiyano, na mga talagang sobrang bait, no? Ipagpipray ko lang. Depende lang sa banal na espiritu, hindi ako gagante. Ang response ko lang dyan, it's either you don't understand the Bible or your argument is just stupid. No? Hindi ho ganon. Dahil tayo mga Kristiyano, meron tayong obligasyon na depensa ng ating pamilya. Para mo na rin sinabi na kinakata yung isang pamilya, tapos may pulis dyan, hayaan mo lang tumunganga yung pulis. Kasi, alam niyo po, ang pulis may moral obligation sa harapan ng Diyos na depensahan yung mga taong ginagawa ng krimen. Yung mga sundalo may moral obligation sa harapan ng Diyos na depensahan yung bansa natin. Hindi pwedeng sinasakop tayo ng ibang bansa, tutunganga lang yung mga sundalo natin. Kapag tumunganga lang sila, nagkakasala sila laban sa Diyos. Ganon rin sa atin, mga padre de pamilya. Pag may nakita ka, pumasok sa iyong tahanan, this oras ng gabi, may moral obligation ka, depensa ng iyong asawa at ang iyong mga anak. Even to the point of killing those perpetrators or mga mananakit sa inyo o magnanakaw or pwedeng pumatay sa inyo. Kahit unahan mo sila, barilin mo sila kung may baril ka, hindi ka nagkasala nun. Sa halip ginawa mo pa ang tama sa harapan ng Diyos. So ito pong mga talata na ito, hindi po angkop sa mga ganong sitwasyon. Ito po ay angkop lamang kapag, let's say, sa opisina mo, sa bahay mo, or mayroong umuusig sa'yo, mayroong kang kaaway, sinaktan ka, ito yung mga punto na hindi ka nagagante. Unang-una kasi ikaw lang yung involved. Sinasabi sa Bible, kung ikaw yung involved, pag sinampal ka, offer mo pa yung kabila. Pero pag involved yung anak mo, sinampal, wag mo nang i-offer pa yung isa mong anak para sampalin ulit. So, Christians must defend the weak. Para clear po, no? Itong mga talata na ito, hindi ibig sabihin hindi natin dedepensa ng mga mahihina. So, ito po yung katuruan natin. Number 2, Christians are martyrs for Christ. Hindi po masama maging martir. Lalo na kung nagiging martir ka para sa Panginoong Jesucristo. Christians are martyrs for Christ.
Ito yung sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Yung kaaway mo na sumasampal sa'yo, yung mga kaaway mo na inaagaw yung balabal mo, yung kaaway mo na ang daming kinukuha sa'yo, kinukumpis ka kahit property mo, sige, ibigay mo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, sabi dito, huwag kang gaganti. Christians are martyrs for Christ. Sa halip, anong gagawin mo sa kanila? Gawan mo sila ng kabutihan. Sabi dito, pagpalain nyo sila, ipanalangin nyo ang mga nang-aapi sa inyo. Napakabigat po, no? Christians are martyrs for Christ. Now, pangatlo po, Christ love is the end of the spear. Ang pag-ibig po ng Panginoong Jesucristo, ito na yung dulo ng sibat. Paano ba to? End of the spear. Actually, it's a movie. Meron pong movie na pinanood ko long time ago. Ito po ay patungkol dito sa tao na to, si Min Kayani. I think, sana tama yung pagka-pronounce ko ng pangalan niya, no? Min Kayani. Now, itong tao na to ay kabilang sa Waodani tribe. Now, ito pong tribo nila, minisyon niya ng mga missionaries, mga kilalang missionaries yun long time ago. Tapos, nakatagpo niya yung isang missionary, isi-shortcut ko lang po yung istorya, no? Pinatay niya. I think yung pangalan nito, Nate Saint siya yung piloto, siya yung nagpapalipad ng eroplano. Pinatay nito ni Min Kayani. Later on, etong mga tribo na to, naging Christian. Naabot sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, there was a time na yung anak neto ng missionary na pinatay, nakatagpo niya itong lalaki na ito. Now, yung lalaki na ito, si Min Kayani, naging Christian na. Now, nung naging Christian na siya, naging kaibigan niya to si Steve, yung anak ng missionary. Nagpunta sila rito sa isang area na ito kung saan pinatay niya yung tatay ni Steve. At doon, binigay sa kanya yung sibat. At sabi niya, sige, pwede ka nang gumante. Pwede mo na akong patayin. Now, hawak-hawak ni Steve yung sibat. Tinutok doon sa puso ni Min Kayani. Pero alam niyo po kung anong nangyari? Hindi niya tinuloy. Kaya po ang title ng movie, The End of the Spear. End of the Spear. Bakit po? Kasi yung pagmamahal ng Panginoon Jesucristo, yung ginawa ni Jesucristo doon sa krus, yun yung end of the spear. Ibig sabihin, tapos na yung gantihan. Pinatay mo yung tatay ko pero hindi ako gaganti sa'yo. Si Jesus Christ ginawa ng masama doon ng mga Romano nung unang panahon, pero hinayaan niya lang mapako sa krus. Pero tanda natin, vengeance is mine, sabi ng ating Panginoong Diyos. Yung Diyos yung naghiganti para sa Panginoong Jesucristo. Ganon din sa atin. Hindi tayo naghihiganti sa kapwa natin. Hayaan natin yung Diyos maghiganti sa atin kung nanaisin ng Diyos. Christ's love is the end of the spear. Gawan tayo ng pagkakamali ng ibang tao. Christ's love is the end of the spear. Hindi na tayo gaganti pa. Kahit may pagkakataon tayong gumanti sa mga kaaway natin, hindi na tayo gaganti dahil merong pag-ibig ang ating Panginoong Jesucristo na ipinaranas niya sa atin na dapat rin nating iparanas sa iba. Again, Christians are martyrs for Christ. At ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo, yun na yung end of the spear. Wala nang gantihan. Kaya po, bilang application natin dito sa mga talatang ito na pinag-aaralan natin, unang-una po, actively do good to them. May tatlong kaparaanan paano natin mamahalin yung ating kapwa. Now, meron akong tatlong application, pero pag binasa niyo yung mga talata, napakarami palang gagawin natin sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Napakarami pala nating dapat at mabubuting mga bagay na dapat gawin sa mga kaaway natin. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. So, paano? Hindi yan feeling lang, okay, I love you in my feelings, no? Pero wala kang gagawin. Hindi ganun po eh. Sa standard ng Panginoon Jesucristo, if you love your enemies, you will do something. Meron kang actively gagawin. Usually kasi mga tao, no? Sige, pinatawad na kita pero hindi na kita papansinin. No? Hindi na natin mare-restore yung friendship natin. Okay, kaaway kita, so wala na akong pakialam sa'yo, hindi ako gaganti sa'yo, pero wala na rin akong pakialam sa'yo at all. Hindi na kita papansinin. Hindi po ganun eh. Sabi ng Panginoon Jesucristo, pag minahal mo yung mga kaaway mo, meron kang gagawing kabutihan sa kanila. Tingnan niyo po yung una. Sabi niya, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. So, unang tanong, may kaaway ka ba? Pangalawang tanong, ginagawan mo ba siya ng mabuti? So, actively do good to them. Gawan mo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo.
Sabi rito sa verse 28, pagpalain ninyo. Hindi ka magsasabi ng mga masasamang bagay patungkol dun sa tao na 'yo. Hindi mo siya hindi ka magwi-wish na sana lumubog yung buhay niya, sana masira buhay niya. Sa halip, you bless them. Pwedeng you bless them with, kahit materially, no? Tulungan mo siya pag nangangailangan siya. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ng mga nang-aapi sa inyo. Tanong, do we actively do good to them? May kaaway ka ba? Pinagpapala mo ba siya? Meron ka bang kaaway ngayon? Pero ipinapanalangin mo siya? So, dito active Sabi ng Panginoon Jesucristo, kung meron kang kaaway, do act of kindness to them. So, actively do good to them. And number 2 po, do not take revenge. Huwag po tayong maghihiganti sa ating mga kaaway. Kaya po dito sa verse 29, sabi dito, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagawang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo na bawiin pa ang mga iyon. Nagkaroon ka ng kaso-kaso sa lupa, isa lang naman magulang nyo, tapos kayo magkapatid, nagkasuhan pa, no? Kung may mga ganong cases, hayaan mo na, sabi ng Panginoon Jesucristo. Pero of course, kailangan ng wisdom dyan, no? In any case, kailangan i-apply natin yung wisdom from this text. Sabi, there was a time, meron akong gusto talagang, yun na ipaglaban na karapatan ko. Sabi lang ng lawyer sa akin na Christian, hayaan mo na. Ginanon lang ako ng lawyer. Hayaan mo na. I would rather be wronged, sabi niya. Pipiliin ko pang ako nang gawa ng mali kaysa ako yung gumawa ng mali. You are blessed if you are wronged. Ikaw na yung blessed, ikaw na yung pinagpala pag ikaw yung ginagawa ng mali kaysa sa ikaw ang gumagawa ng mali. So do not take revenge. And pangatlo po, save your reward. Kasi pag nahiganti ka, wala ka ng reward. Kapag hindi mo sila pinansin, hindi mo sila pinagpala, hindi mo sila ginawa ng mga gandang bagay, wala ka ng reward. However, kapag sinunod mo ang Panginoong Jesucristo, minahal mo talaga, sincerely from the heart ang iyong mga kaaway, you are actually saving your reward for yourself. Kaya sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa verse 32, kung ang mga nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit yung mga makasalanan, ginagawa din yan. Verse 33, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit masasamang tao, ginagawa rin yan. At kung makakabayad lamang ang pauutangin ninyo, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit masasamang tao, ginagawa din yan. So, we have to do the extra mile. We have to be radical when it comes to practicing love. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. May malaking gantimpala na magmumula sa Diyos. So, save your reward. Gumawa ka ng mabuti kahit ginagawan ka ng mali. Gumawa ka ng tama. Gumawa ka ng nagbe-benefit yung kaaway mo. Kahit na lahat ng ginagawa niya harmful sa'yo. Save your reward. So, paano natin mamahalin ang ating mga kapwa, ating mga kaaway? Actively do good to them. Number 2, do not take revenge. At pangatlo po, save your reward. Merong gantimpala. Malaking gantimpala. Sabi rito ng Panginoong Jesucristo, ang tatamuhin ninyo. Now, question for the day. Ito po, very practical. Dapat may sagot tayo. What act of kindness should you do for your enemy today? Anong kagandahang loob ang gagawin mo? Anong mabubuting bagay ang gagawin mo sa iyong mga kaaway ngayong araw? Alin sunod sa pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo? Sama po natin ito sa ating mga panalangin, mga kapatid. Father, I pray that you will make me a radical Christian who practices love to the fullest. Enable me to do good to my enemies. Bless them. Pray for them.
Offer help when they are in need, and be kind to them at all times. Mabigat mga kapatid, pero ito yung idalangin natin sa Panginoon. Please teach me to do unto them as I would have them do unto me. Let me practice radical love, the love of the Lord Jesus Christ. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Ma'am Juvie. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay manatutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.